Kung makalmahan ka, wala na. Wala na. Lala, lila, wala na. Lakas na ng heartbeat niya. Bakit? Ha? Viral online ang sitwasyon ng live-in partners na sina Jamaica at Josel mula rito sa Palawan. Hindi man sila kasal pa, ilang taon na nilang isinasabuhay ang pangakong in sickness and in health till death do us part. Papa, gumaling ka na. Sana gumaling ka na para wala na po kami mga problema. Miss ka na po namin. Gumaling ka na po sana. Bigat ng mundo, kung pwede lamang aking dadalhin. Dahil ang puso ko'y kahati, mula nang ika'y dumating. Sa kabila ng kondisyong thyroid storm ng 29 anyos na si Josel, hindi siya iniwan ng 31 anyos na live-in partner niyang si Jamaica. Ito ay kahit pa binura na ng sakit na ito ang mga alaala ni Josel. Masakit, malungkot ako. Kung tatanungin, malungkot po talaga ako. Pinipilit ko lang nilalabanan kasi andito na ako eh. Wala na rin naman akong choice na iwan to. Kasi mahal ko siya. Kapag iniwan ko kasi siya, hindi ko alam kung makikita pa siya ng mga anak niya o mabubuhay pa ba o Sa kabila ng halos 24 oras na pag-aalaga ni Jamaica kay Josel, kailangan pa rin niyang isingit ang paghahanap buhay. Para sa medikasyon ni Josel at pangangailangan ng kanilang dalawang anak na sina Idrich, 10 taong gulang, at Isaiah, 5 taong gulang. Siya po ang nagatinda, siya po ang nag-aasikaso sa papa. Bago kami lang po yung mga katulong ni mama. hindi ko na nararamdaman yung pagod eh. Kasi nga hindi ko rin naranasan kung paano magpahinga ng tama. Sorry po. Ngayong araw ay nagkaroon ako ng pagkakataong makilala si Jamaica. Sarap po ito pangkagahan. Kaya naman binisita ko siya sa Puerto Princesa, Palawan para makita ang kondisyon nila. Hi, Jamaica. Hi, Ang kanang danggit. Bigla. Magkano? Ano to? Ha? Danggit po. Kaya Alam mo, gustong-gusto kita makilala dahil nakakaano yung kwento mo, no? Parang, grabe yung lahat na ginagawa. Alam mo, ang saya ko, ma'am, kasi Nakita ko kayo. Sipag. Ha? Lahat ginagawa mo para sa pamilya. Nakahanga ka. Okay ka ba talaga? Kasi kung tatanungin talaga ako, kung yung sasagutin ko, hindi po talaga ako okay. Pero pinipilit ko lang po talaga para makita ng ibang tao na okay ako. Ang daming naantig sa kwento niyo ni Josel, no? Grabe yung mga sakripisyo na pinagdaraanan mo para sa pamilya mo, no? Lahat ginagawa mo, no? Hindi ko rin na po alam kung paano ko kinaya siya. Pero siguro nawalan na rin ako ng choice kasi kung iniwan ko si Josel, maliliit pa kasi yung mga anak namin eh. Tsaka nararamdaman at naranasan ko na walang magulang eh, walang tatay. Kasi palipat-lipat lang din ako sa pamilya, sa kamag-anak para mabuhay. So,
nung dumating yung problema namin na to, hindi na, kumbaga, hindi ko pwedeng iwan si Josel eh. Hindi na nga raw mabilang ni Jamaica ang mga sakripisyong ibinuhos niya kay Josel. Sa katunayan, sinubok na rin ang pagkakataon ang kanilang relasyon noon. May kasalanan si Josel sa'yo dati. Opo, meron. May epekto ba yung sa'yo? Pag binabalik-balikan mo pa ba yung kasalanan niya sa'yo? Masakit kasi, kumbaga, natukso siya sa ibang babae. Mga anak, mahal nagluto ko kayo ng adobo. Kumain na kayo at papasok na ako sa trabaho. Ay, naku, ano ka ba, mahal? Sabayan mo na kami. Ako nang bahala. Naganda ako ng baong ko. Doon ako kakain sa trabaho. O sige, basta umuwi kang maaga, ha? Malayo yung tour namin at saka marami akong turista ngayon. Ay, naku, mahal. Lagi ka na lang late umuwi. Ako, mahal, alam mo naman, di ba? Nag-iipon ako para sa kasal natin. Sus. At ayusin ko lang yung gamit ko. Oh, kain pa. Yan. Sige, kain na kayo. Sige na, anak. Kain pa kayo. Mahal, kailangan ko na umalis. Oh, mga anak, tulungan niyo yung nanay niyo, ha? Muna ako. Ingat ka, mahal. Cellphone mo. Talagang wagas ang pagmamahal ni Jamaica sa live-in partner niyang si Josel, na ngayon ay may sakit na thyroid storm. Kaya hirap nang makakilos at wala na ring naalala. Pero si Josel, may malaking atraso pala kay Jamaica noon. Natukso siya sa ibang babae. Paano mo nahuli si Josel? Nahuli ko siya yung may kachat na babae, merong tinatagpong babae. Hi, Ma'am Giselle! Sobrang nakaka-enjoy po. Thank you po pala at nag-enjoy kami ng sobra. Bukas ba ulit dito ulit? Ako po at nga pala bukas magdala ko kayo ng pambasa at mag-island hopping tayo. Labing. Sige po, Papi Mang Sige Giselle! po, dito po tayo magkita-kita ulit. Yes! Ingat po kayo. Giselle! I miss you na! Text ako ng text sa'yo, hindi ka nagre-reply. Isa, tumigil ka na, may asawa na ako. Asawa? Sa'yo na rin naman ang galing na hindi pa kayo kasal. Isa, Sabi mo. dalawa na anak namin, okay? So, ano naman? Kung dalawa yung anak nyo, gusto mo, dagdagan natin. Gawin nating 3. Isa, hindi talaga pwede. Pasensya ka na. Layuan ko nga yung asawa ko! Asawa? Hindi ka naman pinakasalan eh. Isa, tumigil ka na. Hindi man kami kasal, pero higit pa sa mag-asawa ang pagmamahalan namin. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Bahala na nga kayo sa buhay nyo! Totoong higit pa sa mag-asawa ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya papatunayan ko. Papakasalan na kita. Talaga? Oo, mahal. Paano mo siya napatawad sa ginawa niya sa'yo? Naawa ako sa mga anak ko, mami. Yun ang inisip mo. Lalo na yung bunso ko, makapapa po talaga yun. Inahanap si Josel. Sumubok naman nagbigay ng effort si Josel para suyuin kami ulit ako. Para makabawi kay Jamaica, ibinuhos ni Josel ang oras sa pagkayod araw-araw para matupad ang pangako niyang kasal kay Jamaica. Nagplano po kami na sabi niya na magpakasal kami kahit sa judge lang, kahit wala nang engrandeng ganito, kahit hindi na nakadamit, hindi na wala ng handa. Sabi niya at least meron lang kaming legal na papel. Pero habang nabubuo muli ang relasyon ni na Jamaica at Josel, nagsisimula ng kumalat sa katawan ni Josel
ang sakit na sisira muli sa kanilang mga pangarap. Hindi ko inaasahan na merong mangyayaring ganun sa kanya. Hindi ko inaasahan na ganito katagal yung pagsubok na yon. Hindi ko rin inasahan na parang makakalimutan niya kami. Hal, gusto mo next month na tayo magpakasal? Talaga, mahal? Oo. Naku, sigurado ako matutuwa yung mga anak natin nito. Alam mo, ibaba mo na lang ako sa palengke. Pupunta ako sa munisipyo tapos aalamin ko yung mga requirements. Sige, diretso na rin ako sa trabaho. Susunduin ko na yung mga turista ko. Mahal, Josel, ano ba? Ano nangyari sa'yo? Josel, ano nangyayari sa'yo? Mahal! Mahal! Mahal, ano ba? Josel! Okay ka lang ba? Okay lang ako, mahal. Mahal, wala. Nahilo lang ako. Baka pagod lang to. Ano yung pinakamalalang atake? Tapos, ano yung ginawa mo nun? Nasa bahay kami nagpapahinga, pero nagpapalpitate na yung heart niya. Nagsusuka siya sa CR. Sabi niya sa akin, mahal, tubig. Hiningi niya ako ng tubig. Sabi ko, bakit ka? Tapos sabi niya, wala. Okay pa siya. Pangalawang suka niya, ang nabanggit niya na lang sa akin, mahal, tulong. Mahal, okay ka lang ba dyan? Mahal, tubig. Tubig. Mahal, manligo lang ako. Sige, mahal. Mahal, okay ka lang ba dyan? Mahal, tubig. Tubig. Teka. Mahal? 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 Josel! Tulong! Mahal! Mahal, gumising ka, mahal! Josel! Tulong! Mga kapitbahay, tulong! Mahal! Mahal, gumising ka, mahal! Mahal! Mahal, gumising ka! Mahal! Tulong! Tulungan niyo po kami! Bago nun, kinutuban ka na ba? Nagbabasa na kasi kami noon eh. Nagsisearch sa mga Google, so parang meron na akong ideya. Pero hindi ko inasahan na ganun siya. Babaga magiging ganito kami. Ganito katagal. Hindi katulad, kala ko mga saglit lang. Hindi yung matagal. Humihingi na ako ng tulong. Buti mayroong mga mababait ng kapitbahay na tumulong sa amin para dalhin siya sa hospital. Sa paglipas ng mga buwan, lalong humina ang katawan ni Josel. Naapektuhan na rin ng sakit, maging ang kanyang utak. Doy, Han, Doy, Giselle. Dahilan upang hindi na maalala sina Jamaica at ang mga anak nila. Hindi niya po kami makilala o kaya hindi niya kami tandaan. Gagawa si Papa naman ang magtatrabaho. Para si Mama na naman ang makapahinga. Yung mga anak niya, inaantay siya, ma'am. Umaasa yung mga anak niya na isang araw makilala pa po sila ng papa nila, makasama pa nila mamasyal. Oh, anak, ito na yung mga baon niyo, ha? Ikaw na yung bahala sa kanya. Kasi aalagaan ko pa yung papa niyo. Tapos magtitinda pa ako. Ha? Oh, naubo ikaw? Mama, maalala pa po ba tayo ni Papa? Kasi po, simula nung nagkasakit siya, humina na siya. Tapos, hindi niya na tayo naaalala. Oo nga po, Mama. Matutuloy pa po ba yung kasal nila, Papa?
Mga anak, may awa rin yung Diyos. Papakinggan din tayo. Ha? Gagaling yung papa niyo. Gagaling si papa. Nag-pray lang kayo, ha? Gagaling ang papa. Ha? Ha? Ubo ikaw? Bawat araw, may kaba ng araw kay Jamaica. Dahil siya na ang tumatayong nurse at doktor ni Josel, tila sa kanyang mga kamay na nakasalalay ang buhay nito. Yung pagmamahal ko kay Josel, pinilit ko talaga siyang ilaban hanggang ngayon para makasurvive po siya. Lahat ginawa ko, ma'am. Paano yung pangako ni Josel sa'yo na magpapakasal kayo? Sana nga, ma'am, matupad pa rin. Yung gusto ko lang din naman sana, ma'am. Sana matupad yun yung alam niya. Yung kilala niya muna ako. Ang galing ng pananaw mo na nakikita mo ng ganon. Naswerte ka pa kahit na ang dami mong sinasakripisyo. Basta, matatag ka. Hindi biro ang mga pagsubok na pasan mag-isa ni Jamaica. Kaya naman misyon namin ay mapagaan kahit papano ang dalahin ni Jamaica at makapagbigay ng tulong na kanyang kinakailangan. Sir, ma'am, danggit po. 100 lang to, ma'am. Sa espesyal na araw na ito, mabibigyan ng mas malalim na kahulugan ang pagmamahalan ni Josel at Jamaica. Dahil sa harap ng kanilang mga anak ay mabebendisyonan ang pagmamahalan nila. Hindi man ito ang pinapangarap na kasal ni Jamaica at Josel, iisa pa rin ang layunin nito. Ang mapatatag pa ang kanilang pagsasama at maging sentro ang Panginoon. Josel, kamusta? Ngayon, magkakaroon tayo ng blessing. Be-bless ni Father yung family niyo. Tapos kayo, di ba, alam ko talaga yun ang wish talaga ni Josel matagal na magkaroon kayo ng kasal. Ngayon, gagawin ni Father, ibe-bless niya kayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Panginoong Diyos, kasihan mo ng iyong mga biyaya ang mag-anak nito na nakikipon sa iyong mahal na harapan. Ipuin mo siya ng iyong mapagpagaling na kamay, pagaanin mo ang kanyang sakit at ipadama sa kanya ang iyong kapayapaan. Pagkalooban mo siyang magpakatatag at pagkalooban mo din ang kanyang minamahal ng lakas, pag-unawa at pag-ibig na mapag-iis upang sa tamang oras at pagkakataon patupad nila ang kanilang banal na hangarin na maging mag-isa sa pinagpala sa harap mo. Kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Binago mo takbo ng Thank you, Father. Thank you po lagi. Meron kami remembrance para sa masayang araw na ito. Para sa inyo ni Josel. Sige, tanggapin niyo ito. Sige, buksan mo. Diba? Para kumpleto, para meron kayong souvenir ng araw na ito.
sana po magamit namin to sa darating na araw. Itatago ko po ito. Meron din sa pangregalo para sa inyo. Ito. Sana makatulong sa inyo. Thank you, Ma'am. Ha? Ano niyo po na ginagawa niyo po namin. Salamat po. Handog din namin ang maagang pang Noche Buena para sa pamilya ni Jamaica. Hindi ko sukatakalain na aabot din kami sa ganito. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Vicky. At pumunta pa po talaga kayo dito sa amin. Sa lahat po ng team nyo. Matapos makasama ng aming grupo si Jamaica at kanyang pamilya, hindi namin inaasahan ang sumunod na tagpo. Parang ano kami kay Giselle, nanginginig siya. Brown out na po dito, pero nanginginig siya. Tingnan nyo. Bakit? Bakit ka? Oh my God. Matapos makasama ng aming grupo si Jamaica at kanyang pamilya, hindi namin inaasahan ang sumunod na tagpo. Bakit? Bakit ka? Oh my God. Nung mga oras na yun, napansin kaagad ni Jamaica ang pagbabago sa kalagayan ni Josel. Bakit? Nag-seizure si Josel. Bakit ka? Bakit? Wala na. Kalma. Kalma mo. Agad na itinakbo si Josel sa malapit na ospital para bigyan ng agarang atensyon ng mga doktor. Lubos ang pag-aalala ng lahat, pati na rin ang aming grupo para kay Josel. Kaya naman kasama kami ni Jamaica na naghihintay sa magandang balita para sa kanyang kalagayan. Sa ngayon po ay okay na po si Josel. Nagpapagaling na po. Merong mga niresetang gamot at patuloy po namin yun iniinom. Maraming salamat po sa wish ko lang sa buong team. Walang perpektong relasyon kung minsan sobra tayong nasasaktan ng mga taong sobra rin nating minamahal. Pero para kay Jamaica, hindi importante ang mga kasalanang nagawa ni Josel noon na pinagsisihan na niya. Ang mahalaga, magkasama pa rin silang dalawa at mas matibay na ang pagmamahalan ngayon sa hirap at sa ginhawa. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.